Isang malamig na umaga po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating channel. Nandito na naman po tayo sa ating pong pag-uusapang topic tungkol po sa pagti-treasure hunting, at tayo na naman po ay mamamahagi ng mga markers tungkol po sa mga sekreto ng mga Hapon. So pag-uusapan na naman po natin mga ka-TH ang mga sign and markers na kung saan atin pong ibabahagi. At bago natin umpisahan ang ating tatalakayin mga sign and markers mga ka-TH, tayo na naman po ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po ulit sa inyong pong pagsuporta sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos mga ka-treasure hunter. So usapang pagti-treasure hunting na naman po, at tayo na naman po ay mamamahagi ng mga markers na kung saan lagi po nating makikita sa mga treasure site. So ito pong mga markers na ito ay napakahalaga sapagkat lagi po itong tinatanong ng ating mga ka-TH tungkol po sa meaning ng mga markers na ito, kung saan ito ay ang mga letter C. So lahat po ng ibabahagi natin mga ka-treasure hunter ay tungkol po sa letter C na kung saan marami sa buong Pilipinas. So samahan niyo po ako sa atin pong pagbabahagi at atin pong ipapaliwanag sa inyo ng isa-isa upang maintindihan natin ang kahulugan nito at matatagpuan natin ang mga nakatagong kayamanan na kung saan ibinaon ng mga Japanese Imperial Army. Continue po tayo mga ka-treasure hunter sa atin pong pagbabahagi ng mga markers na kung saan galing po sa Japanese code. Atin po itong ni-research mula po sa authentic code ng mga Hapon. So isa-isahin po natin itong ipaliwanag sa inyo upang maintindihan ng lubos ng ating mga amateur treasure hunter upang makatuklas naman ng mga nakatagong kayamanan. So atin po itong tatalakayin ang una po na letter C na ito, na kung saan ito po ang letter C na ating ginagamit sa ating alphabet, mapa-English man o mapa-Tagalog. Ito po ang letter C na normal. So kapag nakita tayo ng letter C na normal, ang ibig pong sabihin yan ay tunnel. So tandaan po natin yan mga ka-treasure hunter, tunnel po ang letter C na yan. Hindi po yan nakataob, nakapatagilid po yan. So kapag nakakita tayo ng malaki man o maliit niyan, yan ay nagsasabing tunnel. Sunod ang letter C na ito na kung saan parang box ang gilid. So kapag nakakita tayo ng letter C na parang box ang side na may angle, ay nagsasabing container ang kahulugan. So kahulugan lang po ang ating ibinigay dito mga ka-TH. Hindi po tayo nagsasabing nasaan dyan ang nakatagong kayamanan, subalit ito pong mga kahulugan nito ay napakahalaga po upang maintindihan natin kung saan tayo maghuhukay. Sunod ang letter C na ito na parang box din, na kung saan ang kanyang kamay sa itaas ay patingala. Kung mapapansin ninyo, itong isa mahaba sa ibaba, ito namang isa ay patingala ang kanyang paa. Ang meaning po niya ay box. Box po ang meaning yan mga ka-TH. Sunod na naman po ang C na ito na kung saan pabaliktad. Yung letter C kanina na ganito ay normal na letter C, subalit itong letter C na ito ay pabaliktad. Ang ibig pong sabihin yan ay pintuan, door sa salitang English. At kung makakita naman kayo ng nadugtungan ng 7C na pabaliktad, yan po ay nangangahulugang pintuan din po mga ka-TH. So yan po ang kanyang kahulugan sa ating first page. Second page po mga ka-TH, pasensya na po kayo sapagkat ginuhit lang po natin ito sa papel. Simpleng pamamaraan lamang po sa pagbabahagi. So letter C na ito ay lagi pong tinatanong sa atin yung mga may tuldok daw sa labas. So kapag nakita tayo ng may tuldok sa labas na ganito sa bandang itaas mga ka-TH, ang ibig pong sabihin yan ay 7 spokes distance. So ano nga ba ang kahulugan ng 7 spokes distance mga ka-treasure hunter? Ang 7 spokes distance ay yung pong
pitong spokes ng bicycle or motorcycle na standard, yan po ay ito ay pagdudugtong-dugtungin ninyo yung 7 spokes na distansya. Doon po kayo maghuhukay at nandoon po ang nakatagong kayamanan sa distansya po na 7 spokes distance. Sunod naman po ang letter C na dalawa po na nagkakaharap. So pag nakita tayo ng letter C na nagkasalubong at nagkaharap silang dalawa, siya po ay nagsasabing change direction. So, ibig sabihin tayo po ay baguhin natin ang ating direksyon sa paghuhukay. Maaring nagkamali po tayo sa ating pong tinutumbok. Sunod na naman po ang letter C na ito na pabaliktad, na kung mapapansin ninyo ay maiksi na lamang ang space sa gitna. Ang ibig pong sabihin niya ay under. So under po ang kahulugan ng letter C na yan, mga ka-TH. Sunod mga ka-TH, ito pong sign na ito na letter C na nakataob. So ibig sabihin na nakataob, parang nakakulob, upside down, na may tuldok po sa gitna. Ang ibig pong sabihin niyan ay big stone surrounding object inside underneath. So ibig sabihin po niyan ay nasa malalaking bato, napapaligiran ng malalaking bato ang object o ang kayamanan, nasa loob at nasa ilalim nito. So ibig sabihin under the boulders ang nakatagong kayamanan at napalibutan ito ng mga malalaking bato sa ilalim. So ibig sabihin pag naghukay tayo at makita natin to, ay ibig sabihin ito ay sa ilalim, under ay napapalibutan siya ng malalaking bato ang nakatagong kayamanan, at nasa loob ng mga malalaking bato na kung saan nakapalibot sa kanya sa ilalim. Kapag hinukay ninyo ay matatagpuan ninyo ang nakatagong kayamanan na kung saan pinaikutan ng mga malalaking bato o boulders. So ang malalaking bato ay palagi po nilang ginagamit bilang pangdepensa sa treasure upang mahihirapan ang mga treasure hunter na magbasag nito, sapagkat kapag nasa ilalim ito ay napakahirap itong basagin sapagkat mahirap iangat at napakatigas nito. Mahirap pong magbasag kapag nasa ilalim po ito. So ang pangalawa po niyang meaning ay treasure under. So may meaning din po siya na ibig sabihin yun ay treasure under kapag nakita tayo ng ganitong sign. So yan po ang ating pangalawang page. Susunod po natin tong page na pangatlo, mga ka-treasure hunter. So itong isa ay ang may C, tapos may tuldok sa kaliwang bahagi sa itaas, at ang F na kung saan magkasama sila na may tuldok sa itaas. Ang ibig sabihin niyan ay this sa salitang English. So pag sinabing this, ito na. Sabi ganun, ito na. Kanina sa Bisaya. Sunod ang ganitong klaseng letter C na mahaba ang pagkagawa. So pag letter C kasi ng normal medyo maiksi lang, tama lang. Ito kasi parang mahaba na may tuldok sa napakagitnang bahagi. So mag-iiba kasi ang meaning kapag dito sa dulo banda or dito sa napakadikit niya sa kaliwa kanan. So nasa gitna talaga siya kapag nakita tayo ng ganyan, enclosed treasure. So pag sinabing enclosed treasure, ang tinutukoy niya ay binabalot ang kayamanan. So karaniwang pinagbabalutan ng kayamanan ay mga sementong bato, na kung saan mga simento po ng mga Hapon na kung saan ginaya nila ang natural rocks na ang komposisyon nito ay katulad din ng mga bato subalit man-made. Sunod po ang mga ganitong sign, mga ka-TH, na kung saan nakataob na parang box na letter C na nakataob. Kanina nakatagilid, ito naman ay nakataob. Kung mapapansin niyo, maiksi yung isa, mahaba yung isa. Ganun din naman dito sa isa, maliit at malaki. So kung makita tayo ng malaki at maliit na ganito, ang ibig sabihin niyan ay enclosed treasure. So binalot na naman po
So lagi tayong baka makakita tayo ng ganito, hindi natin alam, tunnel ang kahulugan nito. Subalit ang kahulugan pala nito ay enclosed treasure, mga ka-treasure hunter. Sunod na naman po ay ang ganito na parang maiksi lang. Kung papansinin ninyo ito ay parang C-clamp. Ito naman ay maiksi na C-clamp. So parang nakabaon na C-clamp. So ang tawag nito, ang meaning nito ay cover. So mahalaga po ang maintindihan natin sapagkat maaring pag nakita tayo nito, huhukay lang tayo ng hukay, hindi natin alam kung ano po ang ibig sabihin. Mahalaga na mayroon tayong kudigo upang maintindihan natin kung ano po ang mga kahulugan ng ganito. So cover po ang kahulugan ng mga ganitong klaseng sign. Sunod ay ang letter C na kung saan may buntot. Kapag nakita tayo ng letter C na medyo pahaba yung isa sa ibaba at kakaiba siya na parang ahas, na ang ibig sabihin niyan ay 7 snakes distance. So 7 ahas ang inyong dugtungin. So depende sa ahas kung anong klaseng ahas yan. Basta estimated lang na ahas. So ano ba ang normal na ahas na atin pong makikita? So karamihan pong normal na ahas ay yung pong mga ahas na pang bundok na katulad ng mga malalaking sawa. Yan po ay mga normal po sa bundok, at mga ahas na kung saan kubra. So estimated lang po yan, at yan po ay atin pong kinuhanan ng estimated distance. So sa pamagitan po ng pagsukat ng mga ahas na yan ay matatagpuan ninyo ang nakatagong kayamanan. So kayo na po ang bahalang magsukat kung ano pong klaseng ahas ang matatagpuan ninyo sa lugar na kung saan nakaukit ito. Kung saan ito nakaukit, kung ano po ang makikita ninyo mga ahas na nasa paligid nito, yun po ang tinutukoy ng 7 snakes distance, sapagkat napakarami po kasing ahas. Mayroong mga ahas na mga sawa at hindi natin malaman, may mga ahas na maliliit. So kapag may makita tayong mga ahas na kung saan common po sa lugar na yan, yan po ang tinutukoy nito na letter C na mahaba na may tuldok po sa gilid. Sunod ang letter C na kung saan pabaliktad na naman, na kung saan may tuldok na napakadikit po sa kanyang katawan. Ang ibig pong sabihin niyan ay rock enclosed treasure. So kanina enclosed treasure lang eh. So magkaiba ang rock enclosed treasure sa enclosed treasure. Maari kasi ang enclosed treasure ay iba ang pinagbalutan, hindi lamang bato. Subalit mga simento or mga kakaibang bagay na kung saan ibinalot katulad ng mga alkitran at kung ano-ano pang pinagbalutan. So iba ang enclosed treasure sa rock enclosed treasure. Sunod ay ang letter C na nakapatihaya na may tuldok na naman sa may ibabang bahagi o sa gitnang bahagi. So ang ibig sabihin niyan ay foot of the mountain. So ibig sabihin sa paanan daw ng bundok. So napakahalaga po, maaaring ma-misinterpret natin ito at maging rock enclosed treasure na naman sa atin pong pagti-treasure hunting at magbasag tayo ng bato. Subalit mali po. So kapag makita natin ito na ganito pong nakapatihaya na may tuldok, ito po ay hindi rock enclosed treasure, ito po ay foot of the mountain. Sunod na naman po ay ang dalawang letter C na may tuldok sa gitna. So hindi po ito dalawang under na treasure, ito po ay naglalarawan ng parang mata ng isang animal o tao. So mata lang po yan na para letter C nga din po na pinataob na may tuldok sa gitna na dalawa, malaki ang isa at maliit ang isa. So mapapansin ninyo lagi po yan sa mga nakaukit po sa mga bato na mga animal na mukha ay laging malaki ang isang mata at maliit yung isang mata. Ang ibig pong sabihin yan ay pointing to the object. So nakaharap po yan kung saan po siya nakatingin. Nandoon po ang nakatagong sikretong kayamanan. So mayroon pong mga confirmation sign doon po sa kanyang tiningnan na kung saan sa kabilang bahagi at magkabila ang bahagi sa kanyang hinaharap ay mayroon po kayong makikitang sign, mga katids. Sunod na naman po ay ang letter C ng ganito, mga katids hunter.
ang letter C na ganito na pabaliktad na may tuldok sa napakagitna ay rock enclosed tunnel. So tunnel. So kanina rock enclosed treasure, napakagitna po yan. Kanina yung rock enclosed treasure ay medyo dikit sa katawan. Ito naman ay rock enclosed tunnel kapag sa sobrang gitna. So maaaring ma-misinterpret natin ito. Kapag nakita tayo ng ganito ay maaaring, rock enclosed treasure na ito. Mali po. Ang letter C po na ganito na pabaliktad. Ito po ay baliktad. At ito ay nagsasabing rock enclosed tunnel. So tunnel ang tinutukoy niyan kasi pabaliktad na letter C yan. Ang enclosed treasure ay mahaba na letter C talaga siya na medyo mahaba. At atin na pong pinalakay doon po sa ating mga naunang video. Sunod na naman po ay ang letter C na ganito na may parang buntot at pabaliktad yung isa na may guhit sa gitna. Yan po ay waterfalls ang kanyang itinutukoy. So kapag nakita tayo ng ganyang mga letter C na baliktaran sila na nagkatalikuran na may sa gitna, waterfalls po ang tinutukoy niya. Sunod na naman po ay ang itong mga letter C na ito, mga katiits. Ang letter C na ito ay parang half lamang na letter C na hindi masyadong halata na letter C. Parang half moon, kumbaga, na may tuldok po sa itaas na bahagi sa loob at may tuldok din naman na nakalinya. Ang ibig sabihin niyan ay travel sign. So maglalakad pa po kayo sa unahan at maghanap kayo ng mga sign. Magta-travel kayo upang makita ninyo ang nakatagong sekreto. So may mga sign pa po na inyo pong tutuklasin dyan. Sunod ay ang letter C na ganito na may tuldok na naman sa bandang gitna na naman at sa itaas na bahagi, so hindi po sentro, at may mga tuldok na maliliit katulad dun sa itaas, subalit may pagkakaiba sila. So kapag nakita tayo ng ganito, here this place, dito raw sa lugar na ito at dito kayo maghuhukay, sabi niya. So sunod na naman po ay itong letter C na nakapataob na may tuldok sa labas. Ito na po ang mga tinatanong ng iba. May letter C akong nakita na may tuldok sa labas. 7 spokes distance na naman po. So kapag makikita tayo ng mga letter C na ganito na nasa labas ang nakatuldok na nakaukit, 7 spokes distance. So pag sinabing spokes po ng mga bisikleta o bicycle o mga motorcycles, yun po ang tinutukoy niyang distansya. Pag dugtong-dugtongin nyo lang yun kung saan ang direksyon ng letter C, doon kung saan ang tuldok, doon kayo magmi-measure ng 7 spokes distance. Sunod na naman po ay itong parang letter C na normal po na letter C na katulad ng ginuguhit natin, subalit kakaibang itsura na parang bar na malaki at mahaba ang sa ibaba at maiksi sa itaas na may parang letter A sa gilid. Tunnel ang kanyang tinutukoy. So ito pong mga markers na ito ay legit po na authentic po ito na galing po sa TAPI na kung saan pinagkukuhanan po ng lisensya ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas at nakabase po ito sa Quezon City. At atin po itong sinipi at ni-research lamang at tumutulong lang po tayong i-share ito sa pamamagitan po ng pagbablog. At wala po tayong makukuhang benepisyo dito, kundi ito po ay pagbabahagi lamang ng kaalaman at kung mayroon itong mali ay pagpasensyahan nyo na lamang po sapagkat tayo'y tao lamang na nagkakamali. Subalit ito po ay talagang authentic ayon po sa Japanese Code. So maraming salamat po sa inyo pong panunood. Hanggang pong sa muli. Ito po ang inyong lingkod, aka Yusuf Yamato.